Eksklusibong nakausap ng GMA Integrated News ang ilang biktima ng umano'y kulto sa Surigao del Norte, kabilang ang isang babaeng ipinakasal nung siya'y 14 anyos pa lamang. Eksklusibo ring tinungo ng aming team ang komunidad ng grupo. Doon itinanggi ng kanilang pinuno ang mga paratang. May report si Chino Gaston. Ganito ang sumalubong sa amin pagdating sa Sitio Kapihan. Ang komunidad sa kabundukan ng Bukas Grande sa Surigao del Norte itinuturing na tahanan ng mga miyembro ng grupong Socorro Bayanihan Services. Nakilala namin ang pinuno ng grupo na si J. Renz Kilario alias Senyor Aguila. Maring itinanggi ni Kilario ang paratang sa grupo, gaya ng child marriage, sa pilitan umanong pagpapakasal sa mga miyembrong may mga asawa at rape. Hindi yan ang nangyayari dito. Kasi bakit anong pinipili? Wala naman ganyan na kahit mga tao isa-isahin nyo. Hindi rin daw sila sangkot sa droga at wala silang mga baril. Pinapasok din tayo para makita natin kung ano ba talaga. Meron ba talagang mga kontrabanda dito at mas importante kung pagawaan ba talaga ito ng illegal na droga. Tingnan mo sir, sobrang sikip po. Tingnan mo sir kung merong linya lang ng safety tank. Handa raw ang grupo na humarap sa investigasyon. Tinanong namin ng ilang residente kung bakit pinipili nilang mamuhay sa Sitio Kapihan. Yung leader namin, mabait po. Kung wala kang matitirihan na bahay, pagtayuan ka ng bahay. Kung wala kang pagkain, bigyan ka ng bigas, bigyan ka ng pera. Dito matahimik. At saka basta maganda dito. Pinipilit daw kayo magstay dito. So pinipigilan kayo bumaba. Kayo ay parang under threat na hindi umalis dito. Hindi totoo yun, sir. Pero ang malaparaisong paglalarawan ng mga nakatira sa sitio, malayo sa karanasan ng mga dating residente nito. Kwento ni Jason, di niya tunay na pangalan, isang normal na religious at people's organization ang Socorro Bayanihan Services nang umanib siya. Pero nagbagong lahat nang dumating si Kilario at nagpakilalang Mesiyas noong 2017. Ang sabi raw noon ni Kilario, ay dadarating na solar eclipse, magdidilim ang buong mundo, yung lulubog, yung Siargao. By 2022 sir, ay magsisimula na daw yung digmaan. Kalaunan, isinama raw si Jason sa private army umano ni Kilario at ang mga batang babae sa pilitang ipinakakasal sa ibang mga miyembro. May nami-marriage ng 12 sa lalaking nag-edad ng 20, may 23, 14. After 3 days, kung hindi pa nakuha ng lalaki yung babae, tawag niya ni Senyor Aguila sir, tapos sasabihan niya, bakit hindi mo pa nakuha? Dapat direct mo na yan, kasi authorized ka na. Isa sa mga pinilit umanong ikasal si Jane, hindi niya tunay na pangalan. Pero hindi lang daw sa kanyang asawa ipinapasiping. Dama tong time nga gihanjo kong Senyor Aguila, katong giingon sa tatay nga ganjo siya nga makig-6 tungod diya. Umukay wa ko yung sugot. Nakataka si Jane nang magkaroon ng bakunahan sa Kapihan. Si Mark, di rin niya tunay na pangalan, naging bantay raw sa bahay ni Kilario. Ilang beses daw niyang nakita na may dinadalang babae sa bahay kapag gabi. Hindi mo pa pala Hindi kasi may kapalit naman doon papunta ka sa langit pag pumayag ka sa lahat ng bagay na ginagawa niya. Nakita rin daw ni Mark ang ilang matataas na kalibre ng armas. Mula sa Surigao del Norte, pinalilipat na ng DOJ sa Metro Manila ang pagdinig sa mga reklamo laban kay Kilario at 12 iba pa. It's better to have siguro an independent panel of prosecutors look at the case so they can objectively assess the case. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News.